Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Padonate po sana via GCash. Mga master, salamat. Huwag po sanang e-escape ang ads natin, mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 271. Forget it, binigay ko na sa kanya. Either way, classmate ko siya, naramdaman ni Larry na nakakahiyang bawiin yung mga binigay niya. Kumunat ang noo ng kaibigan niya, then, consider him lucky. How dare he scold you? Sabi ng isa pang kaibigan, tingnan ang kanyang kilos, iniisip ko kung nakadalo na ba siya sa isang party na tulad nito dati. Sigurado akong agresibo siyang kukuha ng mga larawan at pagkatapos ay ipadala ito sa kanyang mga kaibigan upang ipakita ang mga ito. Darren, sabihin mo sa amin ang totoo, mayaman ba talaga siya o nagpapanggap lang siya? Nagdududa pa rin ang mga kaibigan ni Larry. Isang kaibigan ang nagsalita bago pa makasagot si Larry, I'm sure hindi siya mayaman. Stop saying that. I swear, he is truly rich. Although he doesn't look the part, seryosong sabi ni Larry sa kanila. She then muttered to herself, I don't understand. Paano magkakaroon ng ganoong kalaking pera ang isang hamak na tao? Oo naman, ipinanganak siya sa tamang pamilya. Darren, forget about it. Stop lying to us. Huwag na natin siyang pag-usapan at pumasok na, hindi na ako makapaghintay pa. Pagkatapos noon, hinailan ng kaibigan si Larry papasok sa bar. Ang mga tao ay maaaring maglagay ng kanilang mga make-up sa isang pribadong silid o magsuot ng maskara sa party na ito. Pinili ni Larry na magsuot ng maskara na simple at maginhawa. Hindi naman kasi siya mahilig mag-tart up. Pagkapasok ni Larry at ang iba ay nag-makeup na ang mga kaibigan niya habang siya naman ay pumunta sa mask area. Pumili siya ng maskara ng kuneho at inilagay ito sa kanyang mukha. Tiningnan ni Mark ang invitation card sa kanyang kamay at mapait na ngumiti. Ngayon, may utang siyang pabor kay Larry. Naglakad siya papunta sa entrance at ipinakita ang invitation card. Pinapasok siya ng security guard. Si Mark ay hindi kailanman dumalo sa ganitong uri ng costume party, higit sa lahat dahil wala siyang pagkakataon noon. Hindi lang siya qualified. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o kung paano kumilos, kaya naglakad pa siya papasok kasama ang mga tao. Ang lugar na ito ay maingay at nakakabulag sa mga kumikislap na ilaw, medyo nawala si Mark. Hoy, nakapunta ka na ba sa lugar na ganito? Lumapit ang isang babaeng may maskarang kuneho at tinanong siya. Siya ay matangkad at may perpektong figure, lalo na ang kanyang makatarungan at mahahabang binti. Sila ay lubhang kaakit-akit. Natigilan si Mark pero nakilala niya agad si Larry. Hindi, sinabi ni Mark sa kanya ang totoo. Oh, my God, come over here. Gusto mo bang mag-makeup o mag-mask? Tanong ni Larry. Naisip niya sa sarili, bakit ka pumasok kung wala kang alam? Magagawa ng maskara. The thing was, hindi marunong mag-makeup si Mark. Halika dito. Bilasan mo, ang bagal mo. Sabi ni Larry habang dinadala si Mark sa mask area. Matapos masulyapan ng tambak ng mga maskara, kinuha lang ni Mark ang isa sa kanila na isa ring kuneho. Are you out of your mind? You're a grown man, yet you chose a rabbit mask. Hindi natutuwa si Larry habang nanunambot. Paano niya mapili ang katulad niya? Ano ang sinusubukan niyang gawin? May ipinapahiwatig ba siya? O sinusubukan niyang ituloy siya? Walang pakialam si Larry sa kanya. Napansin ni Mark na isa itong maskara ng kuneho, ngunit wala siyang balak na ibaba iyon. Iyon ay dahil ang iba pang mga maskara ay mukhang mabangis at nakakatakot, at sa tingin niya ay hindi ito magandang isuot. Ang maskara ko ay para sa mga lalaki, at ang sa iyo ay para sa mga babae. Malaki ang pagkakaiba. Sabi ni Mark habang sinusuot ang maskara. Anong pervert? Humuso si Larry, tumalikod at naglakad papasok, nanginginig ang mahahabang binti. Sumunod din si Mark sa kanya. Maraming beses nang nakapunta doon si Larry at pamilyar na pamilyar sa lugar. Tinundan siya ni Mark mula sa likuran at nalaman niyang maraming tao sa loob, lalaki at babae, na nagsisiksikan sa espasyo. Mayroong maraming kaakit-akit na mahabang binti ng magagandang babae na partikular na nakalulugod sa mga mata. Nagnakaw ng ilang mabilis na sulyap si Mark at saka binawi ang kanyang tingin.
Napakaraming babae dito at lahat sila ay nakamaskara. Kasama kaya sa kanila si Lilibet. Si Lilibet ang may pinaka-perpektong figure. Naisip ni Mark na dapat niyang makilala siya nang hindi tumitingin sa kanyang mukha. Sa makatuwid, sinimulan niyang suriing mabuti ang lupa. Ang tingin sa mga mata niya. Medyo nakakadiri. Napansin ni Larry ng itsura niya at nagsisi na pinapasok siya dito pala siya para manghuli ng mga babae. Kaya ang invitation card. You can go entertain yourself. Don't follow me. Mamantong hininga si Larry. Salamat, sabi ni Mark at naglakad papunta sa mga tao. Nasilaw siya sa lahat ng payat na paa sa paligid niya. Maraming tao, kaya hindi maiiwasan ang mga pisikal na contact habang sumusulong siya. Naisip ni Mark na maganda ang lugar na ito, at matalino ang amo na nakaisip ng ganoong ideya. Ngumuso si Larry. Pagkatapos, nakilala niya ang ilang mga kaibigan sa malayo at pinuntahan sila. Oy, guwapo ba yung kuneho na yon? Tanong ng kaibigan niya, si Mark ang tinutukoy. Anong gwapong lalaki? Isa lang siyang rich loser. Napaawang ang labi ni Larry. Nako, siya ba yung lalaking nanghingi ng invitation card kanina? Bakit mo nakausap ang isang tulad niya? Sabi ng kaibigan niya. Dagdag pa ng isa, tama. Huwag mong sayangin ang oras mo. I'm going to find myself a target. Tapos, mag-isa ang kaibigan ni Larry na pumunta sa crowd. Naisip ni Larry na mas mabuting uminom na lang. Kasabay nito, baka sa mukha ni Leonas ang pagkaseryoso habang nagtanong, sigurado ka ba dyan? Dumating si Lilibet sa costume party. Dumating ba siya para gumawa ng gulo? Yes, President Logan, I saw her. She has entered the bar. However, after that, she changed her look. Hindi ko alam kung anong maskara ang suot niya ngayon. Nasa dilema ang katulong. Sa katunayan, hindi niya na-monitor si Lilibet noong nakaraang gabi. Ngayon lang niya nahanap si Lilibet sa surveillance camera ng bar pero hindi niya alam kung anong maskara ang suot ni Lilibet. Natahimik si Leona. Pagkatapos ay nagtanong ang katulong, President Logan, kailangan mo ba akong pumasok at hanapin siya? Hindi. Maraming bisita sa loob ay may mayayamang background, hindi maganda na istorbohin sila. Ako na lang ang pupunta. Sabi ni Leona habang tumatayo sa sofa. Dahil dumating si Lilibet sa costume party, tiyak na wala siya roon para magpakatanga. Kung aaksyonan ito ng katulong ni Leona, hindi niya masisiyahan ang ilang bisita. Sa kabilang banda, nadama ni Leona na mas mabuting tanggapin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay at tanungin si Lilibet kung ano ang kanyang ginagawa. Okay, then I will prepare a mask for you. Lumabas ang katulong at hindi nagtagal ay bumalik na may ilang maskara sa kamay. Pumili si Leona ng maskara ng pusa at diretsyong isinuot ito. Lumabas siya ng kwarto at nagmaneho papunta sa bar. Ito ay isang maikling distansya. Maya-maya, narating ni Leona ang bar at pumasok sa backdoor. Daan-daang tao ang nasa bar. Karamihan sa kanila ay mga babae. Si Leona, na may maskara ng pusa, ay laminggalinga sa paligid at bamulong sa sarili, Lilibet, alin ka? Taka siya naglakad papunta sa crowd. Inis na inis si Mark. Dahil sa rabbit mask na suot niya, maraming lalaki ang lumandi sa kanya. Akala ba nila bakla siya? Kinurot pa ng isang pervert na lalaki ang kanyang puwitan. Lalong lumakas ang galit ni Mark. Kung hindi dahil sa pagkabalisa niyang hinahanap si Lilibet ay nabugbog na niya ang lalaking iyon. Kasalanan ng rabbit mask ang lahat. Naglakad si Mark sa harapan, hinubad ang maskara ng kuneho, at muling nagsuot ng devil mask. Hinubad niya ang kanyang coat at inilantad ang matipunong pangangatawan para hindi na siya mapagkamalan pa ng mga lalaki. Pagkatapos niyang baguhin ang kanyang hitsura, muling sumama si Mark sa karamihan at nagpatuloy sa paghahanap kay Lilibet. Nakita ni Mark ang isang babaeng nakasuot ng maskara ng pusa sa karamihan. Nakaupo siya ng maayos. Ang katangi-tanging damit sa kanya ay nagpakita ng kanyang perpektong mga binti. Ang babaeng ito ay may perpektong figure. Siya ay dapat na isang stunner. Siya kaya si Lilibet. Lalapitin sana siya ni Mark, ngunit may narinig siyang boses mula sa likuran, "Hello, mag-isa ka lang ba? Let me treat you to a drink." Lumingon si Mark na may kakaibang ekspresyon. Ang boses na ito ay tila. Lumingon si Mark at nakita ang isang pares ng mahahabang binti na nakasuot ng mesla na matataas na takong.
Nakasuot siya ng hot pants at rabbit mask. Hindi ba si Lerin iyon? Napatulala si Mark. Nagpalit siya ng maskara at hinubad ang suot na jacket, inilantad ang maganda niyang braso. Maraming mga mata ng mga babae ang nagliwanag sa kanyang paningin. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala na nakita siyang kaakit-akit ni Lerin. Natarante si Mark. Kinabahan si Lerin. Nakita niya si Mark sa gitna ng karamihan sa isang sulyap. Ang tabas ng kalamnan nito ang nagpabilis ng tibok ng puso niya. Isa pa, naka-devil mask siya. Astig. Nagdesisyon si Larry na magkusa na makilala siya. Gusto niyang makilala ang hot guy na ito. Ililibre kita ng inumin, ulit ni Lerin. May gustong sabihin si Mark. Gusto niyang tanungin si Lerin kung bakit ito pumunta para manligaw sa kanya. Gayunpaman, naisip ni Mark na ang kanyang tanong ay makahiya kay Lerin. Kung tutuusin, kailangan pa niyang magpasalamat sa invitation card para makapasok sa party. Umiling si Mark, tinanggihan ang kanyang alok upang iligtas ang kanyang mukha. Kung hindi, kung alam niya na ito ay nasa ilalim ng maskara, siya ay labis na masisira at mapahiya. Kung tutuusin, alam niyang hinamak siya nito. Nonetheless, in Lerin's eyes, she thought that this guy has a attitude. Akala niya ay maganda ang katawan niya, at may ilang lalaki na lumapit sa kanya at nanligaw sa kanya kanina. Gayunpaman, tinanggihan ng demonyong lalaking ito ang kanyang imbitasyon. Nag-trigger ito sa pagnanais ni Larry na mapagtagumpayan ang lalaki. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa bar, bukod sa inuman, ay para tingnan kung makakatagpo siya ng lalaking gusto niya. Kung tutuusin, single na siya simula nang magtapos siya ng universidad. Dapat ay treat kita ng inumin. Determinado si Lerin habang hinihila si Mark sa kamay patungo sa bar counter. Natigilan si Mark sa ginawa niya. Naisip niyang baka wala na sa isip si Lerin. Tapos, biglang may nakita si Lerin na lalaking nakamaskara ng kuneho sa di kalayuan. She curled her lips and said, "You're still hunting for girls. You rich loser, emph." Narinig ni Mark ang mga salita ni Lerin. Nag-assume ba si Lerin na siya ang lalaki? Sa pag-iisip nito, nadama ni Mark na oras na para turuan siya ng leksyon. Kabanata 272. Anong gusto mong inumin? You can order anything you want, sabi ni Lerin. Pakiramdam niya ay napakalakas ng lalaking ito habang hinahatak siya nito. Siya ay tahimik. Talagang type niya siya. Siya ay may magandang katawan at siya ay cool. Bakit hindi magkusa? Naisip niya. Ang lalaking ito ay hindi katulad ni Mark na mayaman ngunit umasal na parang paunan. Bulong ni Lerin sa sarili. Umiling si Mark at tinuro si Lerin. Natarante si Lerin at nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso niya. Hindi ba ito masyadong mabilis? Hindi ba dapat ilang buwan muna silang magde-date bago nila gawin? Gusto mo umorder para sa akin? Oh, ang cheesy mo. I think it is too fast for us to move to that stage. Inom muna tayo. Nakareserba si Lerin. Hindi siya basta-bastang babae, pero ang figure ni Mark ang nakaakit sa kanya. Nakaturo pa si Mark sa kanya, halos hawakan siya kung saan. Walang magawa si Lerin, aniya, gwapo, sobrang bilis. Inom muna tayo, okay. Bigla siyang hinawakan ni Mark saglit, saka siya tumalikod at umalis. Biglang napasigaw si Lerin, at kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao sa malapit. Mabilis niyang tinakpan ng mga kamay ang bibig na mula agad ang mukha. Hindi pa siya nakakita ng ganoong katapang na lalaki. Ilang minuto pa lang silang nagkita, nahawakan na niya. Hindi lang yun, masakit din. Ang taong demonyong ito ay sanay na mabuti, hindi ba? Sabay hawak at sabunot sa kanya, at ramdam ni Lerin ang hindi mabata na sakit na kumakalat. Biglang napangiti si Lerin at napaisip, what a bold man. Hindi niya hahayaang tumakas siya pagkatapos niyang hawakan, hindi iyon mangyayari. Hinabol niya si Mark. Sa sandaling ito, isang sampal na tunog ang tumusok sa hangin. Where the f*** do you think you are touching? Wala ka bang nakitang babae kanina? Isang magandang babae ang biglang sumampal sa isang lalaki, at ang lalaking iyon ay nakasuot ng maskara ng kuneho. Nakita ito ni Lerin at mahinang ngumuso, oh please, Mark. Can you be so disgusting and dirty even if you're rich? Tinulyapan niya si Mark, saka nagpatuloy sa paghabol sa taong demonyo sa karamihan.
Naisip niya sa sarili, how could he be so reckless? Can't he court a girl in a proper way? Sure enough, money can't change his loser personality that he was born with. Sa kabilang banda, iniisip ni Mark na simula nang nahawakan niya si Lorraine at ipinalam na pervert siya, hindi na niya ito liligawan, di ba? Walang gaanong naramdaman si Mark ngayon, ngunit nawala ang kagandahang may maskara ng pusa pagkatapos ng interrupt tayo ni Lorraine. Mark muttered, her figure is very similar to Lilibet's, it is also a perfect figure. Hinahanap ni Mark ang isang babaeng may maskara ng pusa sa karamihan. Ang babaeng iyon kanina ay si Lilibet. Kung nahanap niya siya, ilalabas niya siya doon. Napansin ni Mark na kakaiba para sa estranghero na ibigay sa kanya ang lahat ng impormasyong ito. Paano nalaman ng lalaki na nandito si Lilibet? May hindi tama. Dahil nalinlang sa nakaraan, hindi napapabayaan ni Mark ang kanyang pagbabantay. Gayunpaman, naramdaman ni Mark na may humawak muli sa kanyang kamay. Lumingon siya at nakitang si Lorraine iyon. Baliw ba ang babaeng ito? Are you planning to run away after touch me? It's not that easy. Halika nga dito, inom tayo. Inailan ni Lorraine si Mark pero hindi mapakali si Mark. Kailangan niyang hanapin ang magandang babaeng may maskara ng pusa. Habang nagpupumigla si Mark, sa kabilang sulok, may naka-devil mask na nakatingin sa direksyon niya na may pares ng nakamamanghang mga mata. Sa ilalim ng maskara ay isang magandang mukha. Oo, si Lilibet iyon. Pumunta siya rito dahil pinakitaan siya ng video ng matandang si Levi. Ito ay isang video ni Mark na pinahirapan ng matanda. Ngunit hindi niya alam na ang video ay na-edit. Nalungkot at nagalit si Lilibet nang makita niya ang video. Tinabi ni Levi na inaresto si Mark at inilipat sa Central City upang magtrabaho bilang bantay sa bar na ito at ang boss ay si Leona. Sa makatuwid, dumating si Lilibet na may layunin na pilitin si Leona na ipakita ang kanyang sarili. Kailangan niya si Leona para bitawan si Mark. Siyempre, ang hindi niya alam ay palihim siyang sinasanay ng matanda. Alam ni Levi na hindi sasaktan ni Leona si Lilibet, kaya bakit hindi? Gusto niyang lumaki at matuto si Lilibet sa isang desperado na sitwasyon. Hinahanap ni Lilibet ang kanyang target. Ayaw niyang makasakit ng mga inosenteng tao. Gagawa siya ng kaguluhan dahil sinabihan siya ng matanda na dapat nandito si Leona. Nilaibat ng mga mata ni Lilibet ang buong silid. Tino sa kanila si Leona. Bigla niyang napansin na may nakatingin sa kanya. Ito ay isang babae na nakasuot ng maskara ng pusa. May kahangahangang obserbasyon si Leona. Tumingin-tingin lang siya sa paligid at nagawa niyang eye-lock ang target niya kay Lilibet. Lumapit si Leona at naging malamig ang tingin sa mga mata ni Lilibet. Huwag kang gagalaw, sumama ka sa akin. Lumapit sa kanya si Leona at sinabing. Nag-alinlangan si Lilibet. Mahigpit niyang hinawakan ang punyal sa kamay at sinundan si Leona sa isang sulok. Anong ginagawa mo dito? Tanong agad ni Leona pagtubukan niya ng bibig. Wala siyang balak makipagtalo kay Lilibet. My hobby is in your hands. Let him go. Mabangis ang mga mata ni Lilibet habang nagsasalita. Sino bang nagsabi sa'yo na nasa kamay ko si Marky? Naunawaan ni Leona ang sitwasyon at napabuntong hininga. Ang babaeng ito ay ginamit ng kanyang pamilya hanggang sa siya ay napunta sa isang walang kaalam-alam at desperado na kalagayan. Huwag mong tawaging ganyan ang hobby ko. Malupit na dumura si Lilibet. Well, nakabalik na si Marky. Hinahanap ka niya doon. Makikita mo siya pagbalik mo. Napabuntong hininga si Leona at naawa kay Lilibet. Ngumuso si Lilibet, sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Tita ako ni Marky. Sa tingin mo magsisinungaling ako sa'yo. Katwiran ni Leona. Siya ay walang magawa sa bagay na ito. Walang kapamilya si Mark. Nagsisinungaling ka sa akin. Inilabas ni Lilibet ang punyal at sinugod kay Leona. Mas mabilis ang bilis niya kumpara noon pero hindi pa rin siya kalaban kay Leona. Muling bumantong hininga si Leona at hinawakan ang palso ni Lilibet. Sumakit ang palso ni Lilibet at nawala ang pagkakahawak niya sa punyal. Sabi ni Leona, Lilibet, alam mo ba? Si Mark ay nasa Ocean City. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tatawagan ko siya ngayon. Sige, tawagan mo na siya. Sinamanta ng tingin ni Lilibet. Kinuha ni Leona ang kanyang cellphone at tinawagan si Mark. Gayunpaman, si Lorraine ay naninira kay Mark at ito ay masyadong maingay sa party.
Paano maaaring marinig ni Mark ang kanyang telepono na nagre-ring? Hindi niya sinasagot ang telepono. Lalong naging malupit ang mga mata ni Lilibet. Puff! Tinamantala ni Lilibet ang pagkakataon na itulak ang punyal sa likod ng kamay ni Leona nang hindi niya ito pinapansin. Nagsimulang damyugo ang kamay ni Leona, ngunit hindi siya naabala sa bahagyang sakit. She didn't even bat an eyelid as she said, "Huwag kang ganyan." Ayaw ni Marky sa malupit na babae. Pinitawan siya ni Leona, pero inatake ulit ni Lilibet, "Bitawan mo ang asawa ko." Iniwasan ni Leona ang kanyang pag-atake. Madali niyang masupol si Lilibet at masaktan pa, ngunit alam niyang kung gagawin niya iyon, madudurog ang puso ni Mark. Hindi nanlaban si Leona at patuloy na umiwas sa ilang pag-atake ni Lilibet. Lalong lumakas ang atake ni Lilibet. Napabuntong hininga si Leona at hinawakan muli ang kamay ni Lilibet. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang punyal, ngunit paano ito papayagan ni Lilibet? Tinipa niya ng paa si Leona. Umiwas si Leona habang nawala ng balanse si Lilibet at nontog sa isang upuan sa sulok. Nag-aalala si Leona, "Lilibet, okay ka lang?" Dumating muli ang punyal ni Lilibet sa kanya, ngunit nasalo ito ni Leona. Galit na galit si Lilibet. Alam niyang hindi siya ang kapareha ni Leona. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mahuhuli siya. Kung nangyari iyon, paano niya ililigtas si Mark? Kaya naman, tumakbo kaagad palabas si Lilibet. Tumakbo ang assistant ni Leona at sinabing, "President Logan, sundan ko siya." "Okay, pero huwag mo siyang sasaktan. Ibalik mo siya para makita ako," bilin ni Leona. Naisip ni Leona na kapag nahuli niya si Lilibet, dadalhin niya ito para makita ng diretso si Mark. Iyon ay magpapalinis ng hangin, hindi ba? Oo, obligado ng katulong, tapos napansin niyang dumudugo ang kamay ni Leona. Nagulat siya, "President Logan, ang kamay mo." Ang mga kamay ni Leona ay maganda at balingkinitan, at hindi pa sila nasugatan. Paano siya nasaktan ngayon? "It's okay. Go and be careful. Lilibet is very vicious." Umiling si Leona at pinalis siya. This injury was not a big deal. At least, si Lilibet was fine just now, and Mark would not feel distressed. Naisip ni Leona na sulit ito. Nagdala ng ilang lalaki ang katulong at hinabol si Lilibet. Napansin ni Lilibet na may humahabol sa kanya, at mabilis sila. Pinilisan niya ang kanyang lakad at nanumpa na ililigtas si Mark. Pinunasan ni Leona ng paper towel ang dugo sa likod ng kamay. Lumabas siya at lalabas na sana ng bar mula sa back door. Biglang may humawak sa kanya at hinaila siya pabalik sa isang sulok. Tawakas ay naalis na ni Mark si Lorraine. Baliw ang babaeng iyon at nagpumilit na yayain siyang uminom. Kaya naman, kinapa siya muli ni Mark. This time medyo nagalit si Lorraine at hindi siya pinansin. Tawakas ay nakalaya si Mark at gaman ang pakiramdam niya. Tumingin siya sa karamihan at nakita niya ang magandang babae na may maskara ng pusa. Nang lapitan niya ito, naisip niyang dapat ay si Lilibet siya. Nagulat siya at sumigaw, "Honey, honey." Niyakap siya ni Mark at tumanggi siyang bitawan. Noong una, naging impassive at mabangis ang ekspresyon ni Leona. How dare someone na-harass siya ng ganyan? Ngunit nang marinig niya ang boses nito, nakita niyang napakapamilyar nito. Boses ba ni Marky? Sa isang sandali, nakalimutan niyang lumaban. O kung hindi, maaari siyang makalayo sa isang galaw lamang. Bakit pumunta si Mark sa Central City? Ano ang nangyayari? "Mahal, ako'y." Napakatagal na nang huli niyang nakita si Lilibet. Itong figure na kayakap niya ay kapareho ng kay Lilibet, it was perfect. Mahigpit na hinawakan ni Mark si Leona sa kanyang mga bisig. Natigilan si Leona at nakaramdam ng awkward. Paano niya sasabihin sa kanya na hindi siya si Lilibet? Kabanata 273. Si Leona ay nag-iisip kung paano ito ihagis kay Mark habang nakayakap pa rin ito sa kanya. Kung sasabihin niya sa kanya ng diretso, tiyak na mapapahiya si Mark. "Honey, masyadong maingay dito. Labas tayo. Madilim sa bar at dim ang mga ilaw." Gusto ni Mark na makausap ng maayos si Lilibet at tanungin siya kung kumusta siya sa buong panahong ito. Gama ng loob ni Mark dahil ang babaeng ito na may maskarang pusa ay kahawig ni Lilibet. Isa pa, hindi siya nakatiis nang yakapin siya nito. Sino pa kaya kung hindi si Lilibet? Inawakan ni Mark ang kamay ni Leona at lumabas. Hindi nakaimik si Leona.
Ngunit paano niya sasabihin sa kanya? Lumabas silang dalawa. Si Lerin, na nakasuot ng rabbit mask, ay nakakita ng eksena at labis na nagalit. 2 beses na siyang sinunggaban ng beastar na iyon. Hindi niya alam kung paano maging banayad at nasaktan siya. Kung sa labas man ng party mangyayari, naguguluhan na si Lerin. 2 beses na niya itong hinawakan, ngunit ngayon ay aalis siya kasama ang ibang babae. Ano ang ginagawa niya? Nagdesisyon si Lerin na humingi ng paliwanag sa kanya, pakiramdam niya ay sinamantala na siya. Kaya naman, hinabol ni Lerin si Mark. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng kamay sa kanyang hita. Nag-aapoy pa rin siya sa galit, kaya nang hawakan niya ang kamay at makita ang maskara ng taong iyon, lalo siyang nagalit. Di man ito. Isa itong maskara ng kuneho. Mark, ang lakas ng loob mong molestiyahin ako. Itinaas ni Lerin ang kanyang mahabang binti at sinipa siya ng malakas. Kakaharas pa lang ng lalaking ito at sinampal sa mukha. Gayunpaman, siya ay tulalo pa rin upang makuha ang kanyang mga kamay sa kanya. Peray, bumagsak sa lupa ang lalaking may maskarang kuneho. Biglang huminto si Lerin. Ang boses na ito ay hindi katulad ng kay Mark. Yumuko siya at ibinaba ang maskara niya. Nabigla siya. Ito ay isang kahabag-habag na tao. Hindi si Mark. Ano ang nangyayari? Hindi ba't suot ni Mark itong maskarang kuneho? Anong katawa-tawang maskara ang suot mo? Saway ni Lerin habang galit na inihagis ang maskara sa lupa. Inilibot niya ang paningin sa paligid gamit ang kanyang magagandang mata. Walang ibang nakasuot ng rabbit mask. Umalis ba si Mark sa party? Ang aga mo umalis. Tayang naman ang invitation card ko. Nako, nasaan ang demonyong lalaking iyon? Napatalon si Lerin sa frustration. Gayunpaman, ang taong demonyo ay wala kahit saan. She stomped her feet angrily and said, I'm so pissed. You touched me but left with another woman. Go to hell. Bumalik si Lerin na galit ngunit atubili. Kinagat niya ang kanyang mga labi at nagmura, Beastard, how dare you? Naisip niya ang maskuladong silwete ng taong demonyo. Dapat ay madalas siyang nagsanay upang magkaroon ng magandang figure. Humuso si Lerin at bumalik sa bar. Gayunpaman, naisip niya na ang pag-inom ay hindi nakapana-panabik. Napabuntong hininga siya. Hindi madaling makilala ang isang lalaki na kinaiinteresan niya, ngunit umalis ito kasama ang ibang babae. Lerin, inom tayo. Dumating ang kanyang kaibigan na may kasamang bagong lalaki na lalong nagpidama sa kanya ng pagkabigo. May tahimik na eskinita sa likod ng bar. Inawakan ni Mark ang kamay ni Leona at naglakad. Pareho silang natahimik. Honey, tanggalin mo ang maskara. Gusto kitang makita, malumanay na sabi ni Mark. Sobrang namiss niya si Lilibeth, pero ang babaeng ito ay nakasuot ng maskara. Umiling si Leona. Okay lang. Alam kong marami kang pinaghirapan. Napabuntong hininga si Mark at nakaramdam ng pagkabalisa. Nang makita niya ang larawan sa kagubatan noong araw na iyon, nasugatan ang mukha ni Lilibeth. Dahil ba sa mga galos sa mukha niya kaya ayaw niyang tanggalin ang maskara niya? Honey, upo na tayo. Inailan ni Mark si Leona at umupo sila sa damuhan. Umupo si Leona sa tabi niya at nanatiling tahimik. Mahal, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong kamakailang sitwasyon? Okay, kung ayaw mong magsalita, naiintindihan ko. Then, I'll tell you mine. Nakita niyang ayaw nitong magsalita, kaya hindi na siya nagpumilit. Mark then smiled and told her, nung nawala ka, I broke down. Hinanap kita kung saan-saan. Pero habang lumilipis ang mga araw, nanlungo ako at nawala ng pag-asa. Nung mga oras na iyon, si Auntie Logan ang nag-comfort sa akin. Napakabait niya talaga sa akin. Si Leona, na nakasuot pa rin ng maskara ng pusa, ay natigilan ng marinig ito. Noong dekadente ako, sinamahan niya ako. Pumunta siya sa lugar ko para magsaya, pero hindi siya makalabas dahil kailangan niyang magstay sa bahay para alagaan ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung paano ko malalampasan ito. Napabuntong hininga si Mark sa emosyon. Totoo na noong nasalanta si Mark, si Leona ang nag-aalaga sa kanya ng husto. Sa isang paraan, nabawi niya ang kahungkagan sa puso ni Mark. Naalala pa ni Mark ang gabing iyon nang nakatulog siya sa kondamben ni Leona.
Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ni Leona dito, pero nakakatulog siya ng mahimbing. Later on, I went training with my mother. Isang matandang lalaki ang nagbigay sa akin ng litrato mo at sinundan ko siya. Sa bandang huli, ako ay banihag niya. Noong ang buhay ko ay nakabitin sa isang sinulid, lumitaw si Auntie Logan. Para siyang isang diyosa, parang Wonder Woman. Bulong ni Mark sa sarili. Napangiti si Leona na nakaupo sa tabi niya. Natutuwa siyang nag-isip, ako. Wonder Woman. Bumalik sa katinoan si Mark at ipinagpatuloy ang kanyang kwento. Noong araw na iyon, 3 beses sinaksak ni Auntie Logan ang kanyang sarili para iligtas ako. Damyugo siya ng husto. Kaya naman nangako akong i-treat ko siya ng maayos habang buhay. Ikaw, Auntie Logan, at ang nanay ko. Paprotektahan ko kayong 3 ng buhay ko. Biglang nakaramdam si Leona ng kaunti. Pagkatapos, pumunta ako sa Central City at nakilala kita. Hindi ko pa nasasabi kay Auntie Logan ang pagdating ko. Nag-aalala ako na baka masyadong abala siya at may istorbo ko siya kung sasabihin ko sa kanya, sabi ni Mark. Umiling si Leona. Paano siya may istorbo ng maliit na tanggang ito? Kung alam niyang dumating siya, tiyak na maglalaan siya ng oras para sa kanya. Now that I've found you, I'll take you to see Auntie Logan tomorrow, Mark then added. Plano sana niyang makita si Auntie Logan kinabukasan. Tumango lang si Leona bilang tugon. Honey, ang tagal na kitang hindi nakikita. Gusto kitang halikan. Naging emosyonal si Mark. Namiss niya ng sobra si Lilibet at ngayon, nakaupo na ito sa tabi niya. Nanigas ang katawan ni Leona. Halikan siya. Umiling siya at tumayo pero hawak pa rin ni Mark ang kamay niya. Walang magawa si Leona. Gusto siyang halikan ni Mark na para bang siya si Lilibet. Nagpumigla si Leona at binawi ang kamay. Tapos, tumayo din si Mark at niyakap siya mula sa likod. Nakaramdam ng awkward si Leona, chok. Ngunit bago pa matapos ni Leona ang kanyang mga salita, hinalikan na siya ni Mark sa labi. Napatulala si Leona. Sa ilalim ng maskara, ang kanyang mukha ay alangan habang nag-iisip, ang batang ito. Pinilit niyang kumawala at tumakbo sa dilim. Kung hindi siya aalis, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin ni Mark at hindi niya alam kung paano tatanggihan siya. Nagulat si Mark, syempre. Anong nangyari kay Lilibet? Nagmamadaling hinabol niya ito, ngunit paano niya maaabutan ang bilis ni Leona? Tsaka pamilyar si Leona sa lugar na ito kaya nawala siya sa isang kisap mata. Matagal na hinanap ni Mark si Lilibet. Ano ang mali sa kanya? Baka naman ayaw niya itong makita dahil sa mga galos sa mukha niya. Hinanap siya ni Mark ng mahigit 1 oras, ngunit hindi niya ito makita. Kanina pa siya pinagmamasdan ni Leona. Nakita niya si Mark na malungkot na nakaupo sa damuhan ng matagal. Pagkatapos, sa wakas ay umalis siya sa hating gabi. Nakahinga siya ng maluwag. Palihim niyang sinundan si Mark pabalik sa hotel. Nang makaalis si Mark ay malakas niyang sinabi na pupunta siya dito at hihintayin si Lilibet kinabukasan. Hindi babalik si Mark nang wala siya. Nakita ni Leona si Mark na bumalik sa hotel. Tinitigan siya nito saglit at saka sumakay sa kotse niya. Bigla siyang ayaw umalis at gusto niyang manatili doon. Natigilan siya at kinuha ang cellphone niya. Bakit hindi niya ito tinawagan para sabihin na ligtas na siya? Kailan kaya siya tatawagan ni Mark? Bumalik na si Mark sa hotel. Sa elevator, nakita niya si Lerin na bumalik na lasing. Binuksan ni Mark ang elevator at pinapasok siya. Bakit ang daming uminom ng babaeng ito? Labis na nalungkot si Lerin. Kanina pa niya hinahanap ang Devilman sa bar, ngunit hindi niya ito makita matapos ang mahabang panahon na paghahanap dito. Hindi siya makapaniwala na binastos siya nito at umalis kasama ang iba babae. Nang makita niyang nakahanap na ng bagong kasintahan ang kaibigan niya sa party, lalo siyang nawala ng moralidad. Siya ay miserable at uminom ng labis. Mark, di ba matagal ka nang umalis? Bakit ang tagal mo bumalik? Anong ginawa mo? Tinayang mo ang invitation card ko. Nang makita ni Lerin si Mark ay napaawang ang labi niya at nakipag-chitch. Kumakilam ang tiyan niya at parang nasusuka siya. Umindayog siya at hinawakan niya ang braso ni Mark para alalayan ang sarili. Malakas ang kanyang braso at parang pamilyar.
Tumingin siya sa kanya ng may pag-aalinlangan at napagtanto na nakasuot si Mark ng isang maikling manggas na kamiseta na nagpapakita ng kanyang tiyak na tabas ng kalamnan. Sandali. Natigilan si Lerin. Ang magandang katawan na ito. Oo, ito ang isa. Hindi maaari. Si Mark kaya ang demonyong lalaking iyon. No wonder hindi siya umimik simula pa lang. Nalungkot bigla si Lerin. Napasigaw siya, Beastard ka. Kabanata 274. Paano ito nangyari? Tuluyan ng nadurog si Lerin. Ang demonyong lalaki na nakita niyang kaakit-akit ay si Mark. At talagang nagkusa siyang suntukin siya. At niyaya pa niya itong uminom. Anong sinisigaw mo? Kumunat ang noo ni Mark. Nakilala ba ako ng tandang babaeng ito? Naisip ni Mark na malamang na nakilala siya nito. Tutal, maliban sa hindi pagsusuot ng maskara, suot pa rin niya ang parehong damit na suot niya sa likod sa bar. Hindi siya tanga. Paanong hindi niya ito makikilala? Wala. Nagpipigil ng galit si Lerin. Hindi niya maamin ang ginawa niya. Walang paraan sa HW. Kung hindi, mapapahiya siya ng husto. That's good to hear. Okay ka lang ba? Lasing na lasing ka na, tanong ni Mark. It's none of your business. Go to hell. Tinipa ni Lerin si Mark. Napangiwi siya sa sakit, baliw ka ba? Oo, baliw ako. Mark, dinala kita sa bar and you should have behaved yourself. Bakit ka pumunta at nagpalit ng mask? Nagalit si Lerin. Anong kinalaman mo kung pinalitan ko ang maskara ko? Siyempre, hindi aaminin ni Mark na mali siya. Hindi niya sinasadyang palitan ang maskara. The thing was sobrang daming bading sa bar at palagi siyang hinihipo kapag nakasuot siya ng rabbit mask. Siya ay inosente. Lerin retorted, yes, it's none of my business. You. Di man it. Nasisiraan ka na ba ng isip? Biglang napasigaw si Mark sa gulat. Napakagatlabi si Lerin at biglang samuka. Nagsuka siya sa elevator at sa buong Mark. Naiinis si Mark. Nagsuka at nahimite si Lerin pagkatapos noon. Nahulog siya sa maruming suka. Nagulat si Mark at walang magawa. Ding! Lumabas si Mark sa elevator at tumingin kay Lerin. Kung ihiga siya sa suka ng ganoon, masusuffocate ba siya? Kinagat ni Mark ang kanyang mga ngipin at bumalik upang kalagkarin siya palabas ng elevator. Nagpasya siyang tulungan siya. Kung tutusin, siya ang may-ari ng hotel, hindi maganda para sa kanyang mga empleyado na makita ang kanilang amo sa ganitong estado. Inatak siya ni Mark papunta sa kwarto niya. Inihagis siya ni Mark sa kama. Beastard, huwag mo akong hawakan. Si Lerin ay nagsasalita ng kalokohan sa kanyang kalasinggan sa kama. Siya ay nabigla at nawasak. Ngayon lang niya napagtanto na si Mark ang lalaking kinaiinteresan niya. Nadurod siya at nahihiya. Kapag gusto niya itong pag-alitan, hindi niya napigilang masuka. Ang pinakamahalaga ay nasuka siya sa katawan ni Mark. Lalo siyang nakaramdam ng hiya at hindi alam kung paano ito haharapin. Tiyak na gagamitin ni Mark ang isyo para pag-alitan siya muli tulad ng huling pagkakataon. Baka magpanggap lang siya na tulog. Ayaw na niyang isumpa si Mark. Umaasa siyang iiwan siya ni Mark pagdating niya sa sariling palapag. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kalagkarin siya ni Mark palabas ng elevator at hanggang sa kanyang silid. Kung hindi dahil sa nakakarpet na sahig ay pumangit na ang mukha niya sa pagkalagkad. Higit pa rito, mariin niya itong inihagis sa kama. Ano ang gagawin niya sa kanya? Are you out of your mind? You're so dirty, who would do anything to you? I'm telling you, paggising mo bukas, babayaran mo ang damit ko. Naririnig mo ba ako? Lumapit si Mark at tinamaan ang mukha niya. Hindi siya gumamit ng maraming lakas. Galit na itinulak ni Lerin ang kanyang kamay at sinabing, get lost. Tinamaan siya ni Mark at nakaramdam ng sakit. Dahil sa galit, sinamantala niya ang pagkakataong suntukin siya sa likod habang lasing ito. Nagulat si Lerin. Serves you right for misbehaving. You have a good figure, better than when you were in high school. Nakita ko na ang curvy figure mo dati, pero baka hindi mo namamalayan. Kapag nakayuko ka sa bawat oras, kalimutan mo na lang, basta. Bayaran mo na ang damit ko bukas. Pagkasabi nun, hinubad ni Mark ang damit niya at nagpalit ng malinis. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang bagahe at bumaba para kumuha ng isa pang kwarto.
Pagkalabas ni Mark ay tuluyang nagmulat ng mata si Lorraine. She sat on the bed and blurted angrily, "You are such a rogue. Ilang taon ako noong nag-aaral ako. Hindi pa nagde-develop ang katawan ko. Baliw ka." Habang pinag-iisipan ito ni Lorraine, mas lalo siyang nagalit. Hindi siya makapaniwala na nakatitig sa kanya si Mark noong nag-aaral pa siya. Bumaba ang tingin niya sa sarili at mas nagalit. Nakita na ba niya ang lahat noong mga araw ng paaralan? Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, hindi na siya nagalit kundi nanlulumo. Pumunta siya sa banyo para maligo at itinapon ang maruming kubrekama. Humiga na siya, ngunit hindi siya makatulog. Inis na inis siya dahil ang tanging naiisip niya ay ang lalaking may devil mask. Pero bakit kailangang si Mark ang talo? Siya tossed at turn at hindi nakatulog hanggang sa mga 3 o 4 na o'clock ng umaga. Nagising si Mark kinaumagahan at napagtanto niyang may naiwan siya sa dati niyang kwarto. Kaya, bumalik siya dala ang room card at nakita niya si Larry na nakahiga sa kama, hubot-hubad. Tumingin sa kanya si Mark saglit bago siya umalis ng tahimik. She had still maintained a good figure, pero natatakot siya na kapag patuloy itong nakatitig sa kanya, anumang oras ay madyay gising si Larry. Hindi ba nakakahiya? Bumaba si Mark para mag-almusal. Nagising si Lorraine. Sumasakit ang ulo niya dahil sa hangover. Sa pagkatulala, sinuot niya ang maruruming damit at bumalik sa sariling kwarto. Pagkatapos niyang maligo at makapagpalit ng malinis na damit, pumunta siya sa front desk at nagtanong. Matapos niyang malaman na nag-book si Mark ng isa pang kwarto, pinulupot niya ang kanyang mga labi. Maya-maya lang, bumalik si Mark mula sa pag-aalmusal at nakita siya. "Nasukuhan kita kagabi, di ba? I'll compensate you." Pagkatapos ay hiningi ni Larry ang bank account ni Mark para mailipat sa kanya ang pera. Nag-transfer si Larry ng $10,000 sa kanya at tinanong siya kung sapat na ba ito. Ayaw ni Mark na guluhin siya, kaya sinabi niyang oo. Pagkatapos noon, bumalik si Mark sa kanyang kwarto. "Hoy, ilang araw ka pa ba mananatili dito?" Napaawang ang labi ni Larry at nagtanong. "Hindi ko alam," sagot niya. Pagkatapos kunin ang mga gamit niya sa kwarto, babalik si Mark sa bar na pinuntahan niya kagabi. Paano kung makilala niya ulit si Lilibet? Kumunat ang noo niya, "What the hell are you planning to do? How can you not know how long you're going to stay? It's none of your business. Di ba binayaran ko na ang kwarto?" Napatingin si Mark sa kanya. "Who wants your money? Tell me, how many days you will stay here? I'll ask the front desk to register for you." Galit na galit si Lorraine habang nagsasalita. "Ayos lang. Baka aalis na ako mamayang gabi. At saka, kung mababa ang tolerance mo sa alak, huwag ka nang uminom ng marami sa susunod." "Nakakadiri kapag samukha ka," sabi ni Mark habang sumasakay sa elevator para umakyat sa kanyang silid. Hindi pa rin nawawala ang amoy ng suka sa elevator. Nang marinig iyon ay namula ang mukha ni Lorraine. She walked to the front desk and said, "Huwag mong kunin ang pera ng B-Star na iyan sa susunod." Sa tingin niya ay magaling siya dahil mayaman siya. Ayokong kunin ang pera niya. Napatulala ang front desk officer at sumagot, "Oo." Galit na umalis si Lorraine. Pagkapasok niya sa sasakyan, nakita niya si Mark na papalabas ng hotel. Pumara siya ng taxi sa gilid ng kalsada at umalis. She snorted, siguro hindi siya nagtagumpay kagabi. Nakabalik siya ng napakaaga, siguradong nabigo siya. Biglang naisip ni Larry na kung ipinagpatuloy ni Mark ang pagpapanggap noong nakaraang gabi, may gagawin ba ito sa kanya? Sa pag-iisip niyan, namula si Lorraine. Pagkasakay ni Mark sa taxi ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Leona. "Hello, Marky," ang malumanay na boses ni Leona. Matagal itong pinag-isipan ni Mark at naramdaman niyang dapat niyang sabihin kay Leona ang totoo. "Auntie Logan, nandito po ako sa Central City. Halika at hanapin mo ako." "Nakapagluto na ako ng tanghalian," sabi ni Leona. Tinanong ni Mark ang address at ibinaba ang telepono. Bakit hindi man lang nagulat si Leona? Alam na ba niya na nandito siya? Hindi dapat iyon dahil hindi sinabi ni Mark kay Bettina. Umiling si Mark at tiningnan ang anonymous na numero sa kanyang mobile phone. Pumunta siya sa bar at nakita niya si Lilibet kagabi. Ngunit paano nalaman ng taong ito? Nagdududa ang taxi driver nang dumating si Mark sa isang super luxurious villa area.
Binata, sigurado ka bang nandito ito? Ang lugar na ito ay hindi isang lugar para sa mga ordinaryong tao. Ang mga nakatira dito ay magkakaroon ng netong halaga na hindi bababa sa 10-10 milyong dolyar. Hindi naman mukhang mayaman si Mark. Oo, dito nakatira si Auntie Logan. Humiti si Mark at bumaba ng sasakyan pagkatapos magbayad ng pamasahe. Parang kay Leona ang buong villa area. Pagdating niya sa pinto, sinalubong siya ni Leona na may maamong ngiti sa labi. Tita Logan. Nakahinga ng maluwag si Mark nang makita siya. Ang ngiti sa mukha nito ay nagbigay sa kanya ng init. Marky, halika na dali. Lunch na tayo. Pinati siya ni Leona at dinala si Mark sa kanyang tahanan. Tinundan siya ni Mark sa villa. Ang villa na ito ay maluho ngunit simple tulad ng karakter ni Leona. Pinaupo ni Leona si Mark habang papunta sa kusina para ihain ang masasarap na ulam. Maraming ulam. Nagugutom si Mark kaya agad siyang naghukay. Dahan-dahang ngumunguya si Leona ng kanyang pagkain nang makita niyang nilalamas ni Mark ang kanyang pagkain. Humiti siya ng malumanay at sinabing, dahan-dahan. Pinuri ni Mark na may pagkain sa kanyang bibig, Tita Logan, ang galing mo sa pagluluto. Humiti si Leona, kumain ka pa. By the way, Auntie Logan, nagpunta ako sa isang bar kahapon at nakilala ko si Lilibeth, biglang sabi ni Mark. Nahiya si Leona sa pagbanggit sa pangyayari kagabi. She acted obliviously and asked, talaga? Yes, I met her. However, she was wearing a mask. Pero hinalikan ko siya kahapon. Naalala ni Mark ang pakiramdam na iyon nang sabihin niya ito kay Leona. Bagamat isang halik lang, hindi makakalimutan ni Mark ang nararamdaman. Lalong naging awkward si Leona. Baliw na bata, hindi si Lilibeth ang hinalikan mo. Ako iyon. Napaisip si Leona sa kanyang puso. Kabanata 275. Gayunpaman, hindi nagtagal, wala masyadong reaksyon si Leona dito. Si Mark ay hindi isang tagalabas, kaya hindi isang malaking bagay na halikan siya. Pero nang maalala niyang si Mark ang tumatawag sa kanya ng Wonder Woman kagabi, gusto niyang matawa dahil nakakatuwa siya na nasa isip niya ang ganoong imahe ni Mark. Tita Logan, anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Mark habang naguguluhan. Bakit biglang tumawa si Auntie Logan? May naisip ba siyang nakakatawa? Wala, Marky, dapat kumain ka pa. Napailing si Leona at pinunasan ito. Natapos na kumain si Mark at tutulungan si Leona na maglinis. Tinanggihan niya ang alok nito at dinala ang maruruming pinggan sa kusina. Ang pangunahing dahilan kung bakit niya pinatawag si Mark dito ay para sabay na kumain. Pero gusto rin niyang ipaalam dito kung nasaan si Lilibeth. Kagabi, lumabas ang kanyang katulong para habulin si Lilibeth at nasugatan, ngunit nagawa pa rin niyang subaybayan ang lokasyon ni Lilibeth. Naramdaman niya na dahil dumating si Mark sa Central City, dapat niyang ipaalam sa kanya kung nasaan si Lilibeth. Tumawag siya sa telepono para kumpirmahin ang impormasyon, pagkatapos ay lumabas siya ng kusina. Ngumiti si Leona at sinabing, Marky, ihahatid na kita sa isang lugar. May oras ka ba? I guess so. I'll just head to the bar later at night then, since it's only open for business at that hour. Napaisip si Mark. Okay, Auntie Logan. Tumanggaw si Mark at tumayo. Sundan mo ako. Nakaayos na si Leona. Auntie Logan, gusto ko pa pong magkaroon ng luto mo para sa hapunan ngayong gabi, nahihiyang bulong na sabi ni Mark. Okay. Basta gusto mong kumain, I can cook for you anytime. Nakangiting sagot ni Leona. Pagkatapos ay dinala niya si Mark sa garahe. Nagmaneho siya palabas ng kotse at sumakay si Mark sa sasakyan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang medyo hindi kilalang hotel. Tumawag si Leona para siguraduhing ligtas ang lugar na ito at nandito pa rin si Lilibeth. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mark. Marky, sumama ka sa akin. Bumaba si Leona sa sasakyan at sinundan siya ni Mark. Ano ang nasa hotel na ito? Bakit siya dinala ni Auntie Logan dito? Natarante si Mark. Nakasunod lang siya sa likod ni Auntie Logan, saka sila sumakay ng elevator sa taas. Bumukas ang pinto ng elevator. Nasa ikalimang palapag iyon. Inakay ni Leona si Mark palabas ng elevator, tiningnan niya ang mga room number at naglakad patungo sa kwartong kinaroroonan ni Lilibeth. Nagising si Lilibeth mula sa kanyang pagkakatulog.
Siya subconsciously pumunta at tumingin sa labas ng bintana, ngunit walang kakaibang nangyayari sa labas. Nakahinga siya ng maluwag. Kumain siya ng pagkain at handa ng lumabas, ngunit sa sandaling ito ay nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Galing iyon sa matandang si Levi. Kumunat ang noo ni Lilibet at ayaw sagutin ang tawag. Lalo siyang naghinala sa intensyon ng matanda, ngunit sa huli, sinagot pa rin niya ito. I told you, never stay in a hotel when you're out. Buti pa umalis ka na. Agad na sambat ng matanda. Tinasabi mo bang nadiskubre ako? Lumakad muli si Lilibet sa bintana at tumingin sa paligid gamit ang matalas na mga mata, ngunit wala pa rin siyang nakitang kakaiba. Ngunit ang kanyang pagbabantay ay nagsabi sa kanya na mag-impake ng kanyang mga gamit at umalis kaagad. Nasaan ang asawa ko? Hindi pwedeng ang babaeng iyon kagabi ang nakakulong sa kanya. Mahuhuli niya sana ako, pero sa huli binitawan niya ako. Ano bang nangyayari? Nanlamig ang mga mata ni Lilibet habang nagtatanong. Sabi ni Levi, it's none of your business. Lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti mo. Tinasan ay nakita ngayon. Ibig mong sabihin wala na si Mark sa Central City? Tanong ni Lilibet habang huminto ang mga kamay sa pag-iimpake. You don't have to care about that. Umalis ka na lang dyan at pag-uusapan natin yan mamaya. Timpleng sagot ng matanda. I'll ask you again, where is Mark? Kapag hindi mo sinabi, papatayin kita. Inip niyang sigaw. You. I am your. How dare you say that? Napabuntong hininga ang matanda habang pilit na itinatago sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan. Pakiramdam niya ay napakalaking pagkakamali na hayaan si Lilibet na manatili kay Mark. Fine, wait in the room for a minute, and he will come to you. Doon mo lang malalaman na ginagawa ko ang lahat para sa iyong kapakanan. Pagkasabi nito, ibinaba ni Levi ang telepono at naramdam ang oras na para magpatuloy sa ibang plano. Ang mga mata ni Lilibet ay walang kibo. Napatitig siya sa pinto at inilabas ang kanyang punyal. Inala niya na nagsisinungaling pa rin sa kanya ang matanda. Habang papalapit ang mga yabag ay napabuntong hininga si Lilibet. Tumingin siya sa peephole at nakita niya ang isang lalaking kinakabahan na handang kumatok sa pinto. Bigla siyang napaluha at saka mabilis na binuksan ang pinto, tumakbo sa yakap niya. Hobby, sigaw niya. Nagulat si Mark. Si Lilibet ba talaga ito? Pakiramdam niya ay isa itong panaginip. Nilinggan niya si Leona na nakangiting nakatayo sa tabi niya at napagtanto niyang hindi iyon panaginip. Leona mouthed at him, go in and talk. Pagkatapos, pumasok si Mark sa silid kasama si Lilibet sa kanyang mga bisig. Honey, saan ka nagpunta kamakailan? Tanong agad ni Mark pagkapasok niya. Masyado siyang nag-aalala kay Lilibet. Kitang-kita niya na marami itong sugat sa katawan. Gaano karaming pagpapahirap ang dinanas niya. Hobby, I didn't go anywhere. I was looking for you, sabi ni Lilibet habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Araw-araw siyang nagdurusa sa panahong ito. Labis siyang nag-aalala na may masamang nangyari kay Mark. Siya lang ang pamilya niya. Kung may nangyaring masama sa kanya, ano ang gagawin niya? Naunawaan ni Mark na pareho silang naghahanap sa isa't isa, ngunit hindi sila nag-cross ang landas. Nadurog ang puso ni Mark kaya binitawan siya nito at tinignan siyang mabuti. Duguan ang mga mata niya. Halatang hindi siya nakatulog ng maayos. Bukod dito, may ilang mga sugat sa kanyang mukha. No wonder hindi niya tinanggal ang maskara niya kagabi. Honey, nagbar ka ba kagabi? Nakangiting tanong ni Mark. Nanatiling kamangha-mangha ang pakiramdam ng muling paghawak kay Lilibet. Oo, puno ng pagtataka ang mga mata ni Lilibet habang sumagot. Kanina lang ay nakita niya si Leona sa labas ng kwarto. Hindi pa man sila nagkikita ay napansin niya ang sugat sa kamay ni Leona na ibig sabihin ay siya ang babaeng nakasuot ng cat mask noong nakaraang gabi. So yung babaeng umatake sa akin kagabi ay tita ni Mark. Iyon ang sinabi niya sa akin kagabi sa isip ni Lilibet. Nakahinga ng maluwag si Mark. Siya talaga ang kayakap niya kagabi. Nasa labas ba yung babae tita mo? Kakaiba ang naramdaman ni Lilibet. May kaugnayan ba sila sa dugo? Si Mark at ang babaeng iyon ay hindi magkamukha. Oo, kapatid siya ng nanay ko, kapatid ng Diyos ng nanay ko. Diretsong paliwanag ni Mark. Ano? Nanay mo? Natigilan si Lilibet. Kailan pa nagkaroon ng nanay si Mark? Wala pa siyang ina simula bata pa siya.
Oo, hinatid kita sa huling pagkakataon para makita ang aking ina. Ang hotel na iyon ay pagmamayari ng aking ina, ngunit bigla kang nawala, huminga ng malalim si Mark. Kung hindi nawala si Lilibeth, maaaring nakilala niya ang kanyang ina, at malamang nabuntis siya. Sa ngayon, napaka-unpredictable ng buhay. Pagtataka ni Mark sa loob. Ano? Ang hotel na iyon ay pagmamayari ng nanay ni Mark. Nagulat si Lilibeth. Bobby, anong nangyayari? Tanong niya. Ipinagpatuloy ni Mark na sabihin sa kanya ang lahat. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na pagkatapos ay nagbigay sa kanya ng $5 milyong. Natarante si Lilibeth. No wonder may pera si Mark para makabili ng bahay at kotse, at sa kanya rin ang plaza. Ang kanyang ina pala ang nagbigay sa kanya ng lahat. She had misunderstood him this whole time, thinking that he was supported by some other woman. Bobby, mayaman ka ba talaga sa pangalawang henerasyon? Pakiramdam ni Lilibeth ay nananaginip siya. Oo, sinabi ko na sayo, pero hindi ka naniwala. Ilang beses na itong binanggit ni Mark, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Lilibeth. Gayunpaman, higit sa lahat ay hindi siya pinayagan ng kanyang ina na ibunyag iyon dahil gusto niyang obserbahan si Lilibeth. Kaya naman, normal lang na hindi siya naniniwala sa kanya. Matapos marinig ang pag-amin ni Mark, unti-unting natauhan si Lilibeth at lalo siyang natouch. Napakayaman ng kanyang ina, ngunit maganda pa rin ang pakikitungo nito sa kanya at hindi siya binitawan kahit na hindi siya kapantay ng kanilang katayuan. Napaiyak si Lilibeth. Bobby, sabi ni Lilibeth na nakasandal kay Mark. Bobby, isama mo ako sa mama mo. Gusto ko siyang makita. Nakaramdam ng pagod si Lilibeth at hindi na kailangang mag-alala sa mga bagay-bagay. Kung makikilala niya ang kanyang ina, mamumuhay siya ng matiwasay. Ayaw na niyang magdusa pa. Sige, tiyak na pumayag si Mark, ngunit ang kanyang ina ay pumunta sa Estados Unidos at hindi pa bumabalik. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang ina. Biglang naisip ni Lilibeth na simula nang nagbago siya, magugustuhan pa rin kaya siya ni Mark. Kinabahan si Lilibeth, ngunit nakaramdam siya ng kagaanan sa mga bisig ni Mark. Tiyak na babalik siya sa kung sino siya bago ang lahat ng nangyari. Nawala ang lamig sa kaibuturan ng kanyang mga mata, pati na rin ang kanyang kalupitan. Nga pala, yung lugar kung nasaan ka, saan? Biglang may naisip si Lilibeth. Ano? Naguguluhang tanong niya. Gubat, sabi niya. Oh, pinapunta ako ng nanay ko doon, sagot ni Mark. Ano? Nagulat si Lilibeth. Bobby, anong pangalan ng nanay mo? Karen Lee, sagot ni Mark. Natigilan si Lilibeth. Ano ang ginawa niya? Muntik na niyang mapatay ang ina ng asawa niya. Nakonsensya si Lilibeth sa puso niya at hindi niya alam kung paano haharapin si Mark. Pinitawan niya ang mga braso ni Mark at ibinaba ang ulo. Kakaiba ang naramdaman ni Mark. Honey, ano bang nangyayari sa'yo? Ngumiti si Mark. Namula ang mukha ni Lilibeth, ngunit nakaramdam siya ng guilt sa kanyang puso. No wonder hindi siya sinaktan ng babaeng yun. Nanay pala siya ng asawa niya. Bobby, ako? Ibinuka ni Lilibeth ang kanyang bibig para magsalita, ngunit bigla siyang hinalikan ni Mark. Mahal, kumpara sa halik sa bar kagabi, iba ang pakiramdam, sabi ni Mark. Sa bar. Hinalikan mo ba ako? Bobby, hindi kita nakita kagabi. Paano mo ako hinalikan? Natigilan si Lilibeth sa sinabi niya. Natigilan din si Mark. Hindi ba si Lilibeth? Kung hindi, sino ang taong hinalikan niya? Oh,